bakit hindi ako nakakontento? Guys, kakarating lang namin dito. So, kailangan kong makahanap ng trabaho na talagang swak. Tama talaga yung term nyo Talagang swak sa budget, sa mga responsibilidad. Trabaho ko ngayon, utilization review nurse, parang care review nurse. Hindi ko na siya idadrop. Alam niyo ang rate doon? Hindi ganon kataas ang rate doon. Nandito ako sa California. Ayaw ngayon. Nakaka-uwi lang. So, ito na lang yung plato ko. And yung corned beef. Diba? Manggati. Ang dumi ng microwave namin. Walang time maglinis. Presentable. Pak. It's time to eat. Parang ang dami ng kanin ko, pero ganyan lang. Sobrang very light ang duty ko ngayon. Puro confused sila, pero natutulog lang. Ay, gusto ko na sunny side up. Paborito ko to. Nalutong maigi, pambihira. Wala akong masyadong due. 4 a.m. and 6 a.m. lang. Masaya sana, no? Pero ayoko kasi yung oras ng shift. Dapat siguro sa akin. Hello everyone! Welcome back to our channel. So, ayan guys, nakatulog na ako kasi pang third night ko na kagabi. Pasensya na. Parang sumakit na yung ulo ko kanina, hindi na ako nakapag-vlog. So, ayun, as usual, magaan naman yung assignment ko. Kasi nga, magaan naman talaga dito kung nasan ako. But, gusto ko lang sagutin yung kasi ano nga ba yung real motivation ko? Bakit ako ganito? Bakit ako palipat-lipat? Ganyan. Siguro yung iba naaasar sa akin. Kasi nga yung traditional na kasi nga yung iba 'di ba nakokontento kung nasan sila. Ako ever since ganito. Hindi ko rin alam pero ever since ganito ako. Palipat-lipat. Usually sa trabaho. So, ako hanggat hindi ko nakukuha yung ano ko talaga, yung pinaka gusto ko, hindi ako titigil. Hindi naman ako more on gusto kong ma-promote, ganyan. Hanggat hindi ko nakukuha yung rate na gusto ko, hindi ako titigil. Ganun ako eh. So, ever since yan. So, just a little backstory. Kasi, syempre, nagtataka yung iba. Ano ba yan? Si Liam hindi mapakali. Kung saan-saan na lumipat, na trabaho, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, nababasa ko yung mga comment nyo, tsaka natutuwa ako. Nagre-reply ako, natutuwa ako sa mga observation nyo tungkol sa akin, positive or negative, ganyan. Tapos, may nabasa ako recently, ngayon lang, pagkagising ko, nabasa ko yung comment ni ate or kuya ba yun? Parang napapansin daw niya sa akin, ang motivation ko is money. Which is true.
mataas yung percentage na totoo talaga. Kaya nagulat nga ako, sabi ko, ay oo nga no, totoo, motivation ko. Isa yan sa motivation ko, money. So, hindi na ako magpapaka-plastic. Totoo talaga. Kaya nga ako nag-abroad Kaya nga ako pumunta dito sa US. Kasi yun talaga yung motivation ko. Yung money. Very true. On the other hand, syempre, parang hindi ako makonte-kontento, ganun. May pagkatotoo din talaga. Kaya tama din talaga yung sinabi. Yung sinabi nung nag-comment na ang motivation ko talaga is money. Ever since, alam nyo, backstory lang. Matagal na akong graduate ng nursing, 2008 pa. So, i-compute nyo. Ang mga edad ko ngayon is nasa 30s na ako. Pero, yung time na yon nung graduate ako ng nursing, hindi ako agad nag-nurse. Kasi yung time na yun, siguro alam nyo na to yung dati na kayong nanonood ng videos ko, ganyan. So, hindi ako agad nag-nurse kasi alam nyo na, kailangan ko mag-volunteer yung mga kapanahonan namin. Tapos, wala akong sweldo, ganyan. Tapos, kailangan ko na magtiis na mababa yung rate ko. So, I end up applying sa mga call center. Yun ang naging start ng career ko. Kaya techie ako sa computer. Kaya ngayon, nung nag-travel nursing ako, nakatulong yun kasi mabilis ako matrain sa mga system, mga computer, ganyan. So, ang ginagawa ko noon, ganun din ako guys. Walang pinagkaiba sa ngayon. Pero may time, nahihinto ako pag nakita ko na yung gustong-gusto ko, yung para sa akin, ganun. Kasi nagsimula ako dati, no, nag-call center agent ako. Ang mga in-applyan ko, ang unang-una kong naging trabaho ay sa PLDT, PLDT Ventus. Nakalimutan ko na kung saan yun, sa Makati. Tapos, ang rate ko noon, nagsimula ako ng 12,000. So, after 3 months, parang hindi ata ako na-eliminate ako sa training. Kasi yun ang pinaka-first experience ko. So, na-eliminate ako sa training. Tapos, nag-apply ako sa iba. Tapos, natanggap ako. Hanggang sa nag-teleperformance ako. Tumataas na yung sahod ko. 12K, naging 15,000. Parang hanggang sa pag may nababalitaan ako, uy, mas mataas yung sahod dito, ganyan. Doon ako pupunta. Napunta ako ng Convergys. Mas mataas yung offer sa akin. Ganyan. Yung tinatawag ba nilang hopper, ganyan. Naging ganun ako, guys. Hanggang sa nag-end up ako ng call center journey ko sa 24/7 dati. Kasi doon na tumaas talaga yung rate ko. Parang umabot ako ng 23K. Parang ganun. Tapos pera pa yung may mga bonus pa yan. Ganyan. Per month. Which is yung time na yun. Para sa akin, medyo mataas. And nakaka-help talaga ako sa amin. Talagang ever since nagtrabaho ako, nagbibigay talaga ako sa amin. Kasi gusto ko lagi nakaka-help sa mga magulang ko. Ganyan. Pero, na-realize ko after 5 years of working sa call center, kailangan ko ng pang long term ba. Kaya doon ko naisip, noon ang naisip ko pa is mag-UK. Pero kasi nga hindi ako magaling sa IELTS. So parang no-no na yun, 'di ba? Pero na pag-iisip-isip ko na yan na mag-a-abroad talaga ako. Kaya hindi talaga ako nag-aasawa hanggat hindi ako nag-a-abroad. Parang yun yung nakatatak sa utak ko. Kasi parang ganun din ako ni-raise ni mama. Parang ganun minomotivate niya ako. Mula bata pa ako, dapat paglaki mo, ganyan, makapag-abroad ka, ganun. Pero yun nga lang, hindi ko pala masyadong gusto yung nursing. Kasi after 5 years of working sa call center, nag-resign ako at natanggap ako kung saan ako graduate. So, nag-Chinese General Hospital ako. Doon ako nag-nurse for 2 years, med-surg. Tapos, nag-nurse ako for 2 years. Sobrang nahirapan ako doon, guys. Para sa akin. Hindi ko akalain na ganun pala yung nursing noon.
Alam mo sa Pilipinas, wala namang kaya dito, di ba? Dito, parang ano talaga pag itong floor na to, med-surg lang, med-surg. Pag itong floor na to, ano lang, puro ganito lang, ganyan. Walang dapat na mga naka-intubate, ganyan. Yung time na nag-duty ako sa Pilipinas, nung nag-nursing ako doon for 2 years, meron akong mga hinandle na merong, yung mga, syempre yung mga wala nang pangbayad sa ICU, pero stable sila. Mga naka-intubate sila. Tapos, hindi pa uso doon ng kangaroo pump nung nag-duty ako sa Pinas. So, manual feeding pa via NGT yung ginagawa ko. Can you open the blue ball? So, ang malala is, ang pasyente ko dati is, ang pinaka-max out ko, minsan, nagta-13 ako is to 1. Tas, pero ang usual is 11. Ang pinaka-swabe na is 7 patients. Ganun. So, sobrang iyak ako ng iyak dati. Halos araw-araw. Kasi hindi ako makaalis Kasi meron akong 2-year contract. So, kinakatakutan ko, pag umalis ako dun, baka mamaya hindi ako maka-abroad. Baka mamaya hindi nila yung experience ko. Ganyan. So, tiniis ko yun. Iyak ako ng iyak. Pag uwi ako, sabi ko, ano ba yan? Lagi na lang akong ganito. Hirap na ako. Kasi minsan, PM shift ako, di ba? 3 to 11 ba yun? Mag-OT ako ng 2 oras. Tapos hindi yun bayad. Ganyan. Tapos paper charting pa nun, di ba? So yun, exhaust din ako doon, na burnout ako. Ang ginawa ko noon, naghanap ako ng corporate job. So ang na related to nursing. So ang na-end up ko is nag-apply ako ng utilization review nurse sa Optum. So, yung work ko dun sa Optum, guys, doon ako nagtagal sa Pilipinas. Yun na naging, I know, si baby maingay. Ang kalat niya, The diba? turtle's gonna hatch eggs. He's gonna lay eggs. Look, he has a lot of time. He's gonna hatch eggs. I know. Pasensya na. Ganyan talaga yan siya. Madaldal na yan siya, 2 years old. So, yun nga, guys. So, napansin nyo, hopper ako. Look at this. Pero yung tiniis ko na yun na 2 taon sa ospital, alam ko at the back of my mind na mapapakinabangan ko yun in the long run. So, pag alam ko mapapakinabangan ko, tinitiis ko. Kahit gano pa yan kahirap. Kahit lagi akong iiyak araw-araw, ganyan. Tinitiis ko siya. So, pero 2 taon, maiksing panahon na yun na paghihintay siguro para sa iba. Pero ang daming dinulot sa akin na ano yun na parang sobrang nag-a-anxious, nade-depress ako. Kasi halo-halo yung cases namin sa med-surg Bakit kami nalalagyan ng ganon? Yung kumbaga ang parang counterpart niya dito is parang nagiging LTAC. Kasi yun yung mga chronic on mech vent na pero stable sila, nalalagay sa amin. Pero most of the time, hindi pa rin sila stable kasi nagko-code sila. Ganyan. So, ayun. Na-exhaust ako doon. Naghanap ako ng bagong trabaho. Kaya nag-end up ako sa Optum, sa United Health Group. So, naririnig ko na yung data, ini-ignore ko lang. Pero sa sobrang search ako, at sobrang burnout na ako, ayoko na. At malalapit na matapos yung contract ko. Nakahanap ako, which is much higher pay nung dati sa Pilipinas, mataas na yun. Kasi parang ang monthly ko nun is abot ako ng 40 to 50k. Kasi meron pang mga incentive yan, pag maganda yung performance mo, ganun. So yun ang nangyari. Tapos, yun nga lang, meron akong contract doon, which is okay lang, kasi gusto ko yung trabaho, ganyan. Tapos, ang malupit, pinag-inflex nila kami, sponsored, ganyan. Basta tapusin mo yung contract mo, ganun. So, ang ano ko dyan, ang realization ko dyan, ang motivation ko is more on money nga talaga. Pero alam mo yun, pag nakita ko na yung para sa akin, kung saan ako magiging masaya, kung saan ako satisfied talaga, yung gusto ko yung ginagawa ko, gusto ko yung trabaho ko, yun na ako titigil. So, yung dati sa Pilipinas, natigil ako sa United Health kasi
Mas nagustuhan ko yung rate ko. Mas gusto ko yung mga katrabaho ko. Magaan yung trabaho. Yung mga katrabaho ko, alam nyo, lahat ng katim ko nun halos kaming batch. Nandito na kami lahat sa Amerika. Ganun ka light, ganun ka ganda yung batch na yun. Sobra. Nag-minotivate namin yung isa't isa. Meron kaming mga nag-stand out ng mga kaibigan na talaga nag-motivate sa amin para pumunta kami dito sa US. Tapos meron, alam mo lagi ko na yung mini-mention eh. Tapos lagi ako, meron akong mga kasamahan dati na nag-send ng referral sa ganitong agency. Ganun, guys. So, sobrang matulungin. Alam mo yun, pag nag-land na ako sa ganun, na alam kong mapapaganda yung sitwasyon ko, na maganda yung mga taong nakapaligid ko, which is not 100%. Meron pa rin yan mahahaluan na may ganitong negative na ganyan, pero more on positivity. Tapos, magaan ka trabaho, very helpful, ganyan. Titigil na ako, tsaka pagka gusto ko yung rate. So, doon ako natigil. Yun sa United Health Group. Kasi mataas na yung rate ko kumpara nung sa ospital. Ang laki ng ginamp ko eh. Kasi ang rate ko nun sa ospital is abot lang ako ng 12,000. Ganyan. Or less pa. Kasi meron yun mga kaltas. Diba? Tali, where are you? Tali! Look at the TV, baby! Pumunta yun si Tali dun sa labas. Gusto ko lagi siya nakikita eh. Tali! So yun, kaya ang sagot ko, motivation ko nga talaga yung money. Pero may time naman na marunong akong huminto kapag kaalam kong satisfied na ako, ganyan. Tapos, kinuha niya yung Barbie niya. I'm gonna put the baby inside her belly. Okay. Lagi ito naglalaro ng mga pregnant. Diyos mio, Marimar. Tuwan-tuwa. Tapos, hanggang doon nga ako napunta dito sa Amerika. Pregnant Barbie. Ang una kong nilandingan dito is North Dakota. Ayun ang una kong trabaho sa North Dakota. Which is pagtitiis din ang nangyari for a year. There's a baby. Brinig ko yung contract ko. There's a baby. Sa mga, yeah, I know. Sa mga hindi nakakaalam. So, brinig ko yung contract ko. Tapos, di ba parang hopper nga ako dati. Hanggat hindi ko nakikita yung gusto kong trabaho, hindi ako titigil. Tapos parang ganun din dito, guys. Hanggang sa napunta ako ng travel nursing, kung san-san kami napadpad. Kasi hindi ko alam kung saang lugar kami mamamalagi, kung saan lugar kami magsesettle, ganyan. Tapos hanggang sa muntik na kami bumili ng bahay sa Texas kasi akala namin doon na kami. Mommy, Nagbago na naman yung isip namin. Mommy. Yeah. Tapos hanggang sa dito na kami napadpad sa Rocklin, Roseville area. You're so noisy. I'm vlogging. So dito na kami napadpad, guys. So, gaya nga ng sinabi ko, lahat yan, meron niyang may end yan eh. So, kami, feeling namin dito sa area, kahit palipat-lipat kami, parang hindi kami nakokontento, ganyan. Oh, here you go. I put it inside her belly. Hey! Ito marunong na to magtampo, tong bata na to eh. Meron naman yan lahat ng may hangganan naman yan, syempre. Napapagod din kami, guys. Nakakapagod din palipat-lipat, guys. So, dito, sa area na to, nagustuhan na namin yung paligid. Mukhang safe. Tapos, syempre, ni-research ko yung school district, ganyan. In terms of work naman, so, ngayon, hindi pa kami makakabili dito ng bahay kasi kailangan pa namin mag-adjust eh. Dito sa area nito. Kailangan pa namin i-adjust yung mga budget namin. Maraming bagay kaming i-consider, ganyan. Tsaka syempre mas higher yung price ng bahay dito, ganyan. Tapos in terms sa trabaho naman, bakit hindi ako nakokontento? Guys, kakarating lang namin dito. So kailangan kong makahanap ng trabaho na talagang swak. Tama talaga yung term nyo Talagang swak sa budget, sa mga responsibilidad, ganyan. And pag nakita ko na yun, doon ako hihinto. Ganyan.
So, kung i-drop ko man yung trabaho ko ngayon sa ospital, alam ko, meron yung pros and cons. Alam ko na pag drain-up ko yun, kahit hindi ako benefited kasi may pension yun eh. So, mawawala yun sa akin. Pero kailangan ko talagang i-weigh yan eh. Kung ano ba talaga yung mas okay, ganyan. Hindi talaga ako nakakontento. And pag ang alam ko sa sarili ko, na-analyze ko na kasi yung sarili ko eh, ganyan. Kung gaano ko kamahal yung nursing, ganyan. Kung bakit ko ginagawa yung nursing. Hindi ako yung super passionate nurse. Alam nyo yan ha. Hindi ako ganong nurse. Pero, lagi kong sinisigurado na yung pasyente ko is safe. Binibigay ko pa rin yung best ko. Ganyan. Binibigay ko yung best ko. Double triple check ko lahat bago ko i-administer yung medications. Pero hindi ako super passionate nurse kagaya ng iba. Kaya ang analyzation ko sa sarili ko is feeling ko hindi talaga ako tatagal sa ospital as a regular employee. Ganon. Natanggap ko na yun, guys. Kaya nga para ako sa travel nursing, yun ang ginawa ko, which is naging okay. Nagawa ko siya for 2 years. Pero kailangan ko nang mamahinga kasi lumalaki na si baby. Ayaw ko naman na travel kami. Kasi magkakasama kami lagi pag nagta-travel kami. Ganon. So, yun. Yun ang analyzation ko sa sarili ko. Alam ko sa sarili ko, sa pagkatao ko, sa personality kong to, na hindi talaga ako tatagal sa ospital. Ang mga dapat lang sa akin is PRN job. Alam nyo kung saan ako tatagal? Yan, yung mga work from home, utilization review nurse, ganyan. Yung nag-case management ako sa Anthem, nung naging case manager ako, dito na yun sa US, work from home yun. Nagtagal ako doon 1 year. Pero ang nangyari, kaya ako umalis doon kasi na micromanage ako ng boss ko. Later on. Dahil nalaman niya na nagtatrabaho ako sa ospital. Parang hindi niya gusto. Gusto niya i-priority ko yung case management job ko. Pero nagtagal ako 1 taon. Umalis lang ako dahil doon na micromanage ako, ganyan. Pero kung hindi nangyari yun, baka nandun pa rin ako. Tsaka parang naisip na namin na gusto ko talaga mag-travel. Napunta kami dito sa California, kaya yun din. Kaya yun talaga. Alam ko na yun sa sarili ko. Kaya nga in-applyan ko dito, part-time. I popped the balloon. That was so Kasi I scary. need to weigh myself. I popped the balloon. Kasi feeling ko talaga, hindi ako magtatagal. Ganon. Kasi hindi ko kayang, alam nyo, parang para sa akin na, may time na medyo toxic kasi yung hospital para sa I popped akin. the balloon, Mommy. Hindi ko makayanan yung iba na ang daming basta ang daming sinasabing negative, ganyan. Hindi, parang hindi yun yung term eh. Parang hindi ko talaga kayang makisama ng matagal sa mga sa ospital. Sa Look at that. I popped your balloon. iba kasi yung personality ko eh. Parang I popped a small balloon. kumbaga kung Mommy. may malalang introvert, baka ako na yung susunod doon. I popped a small Ano lang ako, balloon. parang pag nagtrabaho ko, okay, ginawa ko yung trabaho ko, I pag popped a uwian, small balloon. ito naman napakaingay eh. I popped it. Yes, I know. Yeah, you popped it. Good job. So, parang lang ako, okay, ginawa ko yung trabaho ko ngayon. There's Tas, no water. Pag uwian na, lalayas na ako, ganyan, wala na akong I don't pakialam. want to pop Tsaka alam mo yun yung tipong pagdating ko, madami nga naiinis sa akin eh, kahit dati nung nag-umpisa ako sa ospital, yun sa Pilipinas pa. Kasi pagdating ko, wala akong pakialam, parang hindi ko alam siya na pala yung nakasalubong ko. Kasi wala akong nakikita. Minsan na nakikita ko lang yung mga kaklose ko, ganyan. Kaya hindi talaga ako pwedeng magtagal sa ganong environment. Kasi parang supermarket. kailangan pag nandun ka, para tumagal ka, yung friendly ka, ganyan. Pero iba-iba naman tayo kasi yung iba naman kahit ganito naman nagtatagal. Iba-iba naman tayo ng preference. Ako talaga, sa pagkatao ko, na-analyze ko na yan, hindi talaga ako magtatagal. Kasi pag tumagal pa ako dun, alam mo yun, pag may isa akong ayaw, parang nawawalan na ako ng ganang, hindi na ako, parang naiinis na ako pumasok, ganyan. Unless na lang kapag PRN, saglit lang naman ako dun. Hindi ako tuloy-tuloy na magjo-duty. Kaya kung may kinakainis naman ako, okay lang, 'di ba?
Parang yung sa travel nursing, kontrata lang yung trabaho ko. So, kapag mainis ako dyan sa charge, pag mainis ako dyan sa coworker ko, wala akong pakialam. Kasi 3 months lang aalis na ako dito. Pag di ko nagustuhan, end of contract. Pag gusto ko, edi extend. Ganyan. So, ayun talaga. Na-analyze ko na yung sarili ko. Kaya, wag kayo magtataka kung palipat-lipat ako ng trabaho kasi ang bagay sa aking trabaho at this point is PRN. Yung hindi ko masyado nakikita yung mga katrabaho ko, yung madalang lang akong papasok, ganyan. Kasi meron akong parang fear pag nainis na naman ako sa ganyan. Ganun ako ayaw ko na naman pumasok, ganyan. Tapos may time na nagko-call in pa ako, sobrang ayoko, pinipilit ko na lang, ganun. Kaya ang plano ko talaga is mag-corporate job ako. Tapos, hindi ko bibitawan yung bedside ko kasi gusto ko tuloy-tuloy pa rin yung experience ko. Ganyan. Kasi, kilala ko yung sarili ko. Doon ako magtatagal sa ganong trabaho kasi yun talaga yung gustong-gusto ko talaga ever since. So, yung trabaho ko ngayon, utilization review nurse, parang care review nurse, hindi ko na siya idadrop. Alam niyo ang rate doon? Hindi ganon kataas ang rate doon. Nandito ako sa California. And kung yun lang ang trabaho mo, hindi ka mabubuhay. So, most of the time, ang mga rate dito ng CM is mas maganda. Yung mga CM sa hospital. Pero yung mga work from home, meron mga magagandang rate. Pero alam mo na, paunahan yun eh. Pero in time, ginugol ko yun. So, ang rate ko dito sa pinagtatrabawan kong work from home, hindi ako lalagpas ng 60 per hour. So, bigyan ko kayo ng range. Hindi rin siya bababa ng 45 per hour. So, ayun ang range. But, for some, pwede kasing bumaba ng 40 per hour. Depende sa experience. Kaya, napaka-helpful talaga ng experience ko dati sa Pilipinas. Yung 2.5 years na Optum, UR nurse, case manager, ganyan. Nakakatulong talaga siya pag nag-a-apply ako. Kaya ako natatanggap. So, ako sa sarili ko, kahit ganun yung pay, kahit sabihin mong money is my motivation, pero pag gusto ko talaga yung trabaho, gaya nitong work from home na to, night shift, 3-12 hours per week, tapos ganun yung range, kahit ganun lang yung range, hindi ko na siya bibitawan. Ikikip ko na siya. At saka gusto ko yung manager ko. Kasi feeling ko, kasi meron akong ganun eh. Kahit sa una pa lang, mga unang araw, ganyan na nakasama kita, na-analyze ko na kung ano ka ba, genuine ka ba, ganyan. Yung alam mo yun, may ganun ako eh, genuine ka ba para sa akin? Magaan ka ba? Parang ganun. Okay ka bang katrabaho, ganyan. Tapos ko na rin na feel ko na rin ima-micromanage ba ako nito, ganyan. So, hindi ko na-feel yun sa kanya. Pwedeng magbago pero napakaliit ng chance na magkamali ako kasi sa dami-dami ko nang nakasalamuha. So, alam ko kung sino yung mga para sa akin yung genuine talaga sa akin, ganyan. O kung pinaplastic mo ba ako, ganun. So, yun. Kahit maliit yung sahod ng work from home ko ngayon, ikikip ko na siya kasi gustong-gusto ko talaga siya. Tapos dito, finally, nakita na namin yung place kung saan namin gusto mag-settle. Siguro kung halimbawa, medyo mahal sa area na to, yung bahay, pwede kaming ng konti, mag-move ng just a little bit pag doon kami nakakita ng much better sa budget namin and yung safety and school, syempre. Tapos, ang ginagawa ko ngayon, sinabi ko sa inyo, okay na ako dito sa work from home. So, ikikip ko yan. Tapos, yung work from home job, yung PRN job ko, ikikip ko yung kasi maganda yung rate ko doon. So, yun, at least 4 shifts a month ako para ma-maintain active ako sa system, self-scheduling, tapos oncology area, and telemetry, pero lesser yung, hindi siya ganun hindi ganun kalala yung mga telemetry patients nila. Yung mga naka-telemetry doon, mga stable naman. Ganyan. Yun ang sabi sa akin ng manager. And nakausap ko yung manager, I feel na genuine siya, na maayos siya. Pero sinabi niya sa akin sa interview na
Dito, gawin mo lang yung trabaho mo, hindi ka papakailaman mo. Basta ginagawa mo lang yung trabaho mo. Dito, chill lang kami dito, ganyan. Walang makikialam sa'yo, ganun. So, yung mga ganun. Ganun ang gusto kong working environment. Yung hindi ako pinapakailaman na unless talagang kailangan na nila mag-intervene. So, open naman ako sa mga ganun. Pero ayoko nung mga sobrang pinapakailamanan ako. Kaya, hindi talaga ako pwede magtagal sa ospital. Alam ko na yan sa sarili ko. Baka minsan nga, nasasabi ko pa sa mga kaibigan, baka pag magtagal pa ako dito, baka may makaaway pa ako, ganyan. Pero, so far, wala pa naman. Kasi nga hindi ako nagtatagal, ganun. Kaya ang ginugol ko ngayon, isa pang trabaho na work from home. Kasi kahit sabi mo mag 2 jobs ako, nasa bahay lang naman ako, 'di ba? And it's possible kasi night shift naman yung isa kong trabaho, 'di ba? So meron akong parang 4 days na room and magkakaroon pa rin ako ng day off kahit papano. Tapos yung PRN ko nasa akin na yun kung paano ko babalansin yung schedule ko kasi minimum of 4 shifts a month lang naman. And kung gusto kong mag-pick up, nasa akin na rin yun. Ayun. So, ayun lang naman yung sagot ko dyan. Tama talaga. Ang motivation ko is pera. Pero sino bang hindi? Siguro merong mga mangilan-ngilan na hindi. Ayoko mag-generalize pero but feeling ko mostly yun ang motivation. He's about to give birth, Mommy. He's about to give birth. Ngayon kung nagkakamali ako, pasensya na. Pero para sa akin na mataas yung percentage na yun ang motivation ko. And then, marami akong preference. Kailangan doon ako sa environment na hindi ako pinapakailamanan. Yung gusto ko yung gagawin ko yung trabaho ko kasi aayusin ko naman yung trabaho ko eh. Huwag akong ma-micromanage. Ganun yung gusto ko. Tapos, gusto ko dapat yung ginagawa ko. Ganyan. Gaya itong bedside. Medyo nagugustuhan ko naman siya. Pero ayoko siyang araw-araw ginagawa. Ayoko siya yung sunod-sunod. Gusto ko yung pasulput-sulput lang ako. Parang kabute, ganyan. Yun ang gusto ko. And mababawasan ko lang yung bedside ko pag nagkaroon ako ng isa pang job na another one. So maraming salamat sa mga realization nyo, sa mga comment nyo, ganyan. Totoo talaga yung mga sinasabi nyo, yung mga observation nyo, ganyan. Pero gusto ko lang din mag-share ng aking comment or ng gusto ko lang din i-share yung sa loobin ko dun. Kasi medyo negative, may pagka-negative yun eh, na ang motivation ko is money. Pero inaamin ko talaga, totoo talaga yun. Yun talaga yung motivation ko. Mataas talaga yung percentage na yun. Pero at the same time, pag gusto ko naman talaga yung environment, kahit hindi pa ganun kataas yung sweldo ko, ikikip ko yan. Tsaka, parang ngayon, di ba? Hindi naman, ang work from home, hindi naman mataas ang sweldo niyan eh. Ang sweldo ko dati, yung nasa Anthem ako, parang 35 per hour lang ako. So, ang malinis kong payslip nun is $2,000 lang every 2 weeks. Kaya kinailangan ko pa nun mag-travel nursing. Case manager ako sa umaga, 8 to 5. Tapos local travel RN ako ng gabi, night shift for 12 hours. So, imagine niyo yun, halos wala akong tulog. Pero, tinanggap ko yung halos wala akong tulog kasi 3 shifts in a week lang naman yun. Pero yun ang natatanggap ko dati sa work from home. Malinis na ganun lang. Siguro meron yan maangat-angat kasi may mga quarterly bonus, ganyan. Tapos parang nagkaroon ako ng increase nun, parang $3 per hour. Parang ganun. Basta ganun yung increase ko. So yun. Dito naman, medyo mataas-taas yung rate, pero mayayari ka din sa tax. Ganon din siya. May kaltas din siya na parang 1,000, close to $1,000 bi-weekly, ganyan. So, yun lang ang masasabi ko, guys. Thank you very much sa panonood and sana may nakuha kayo sa video na to. Pero, ayun talaga yung personality ko. Pagpasensyahan nyo na ako kung palipat-lipat ako ng trabaho, kung parang hindi ako makontento, ganyan. Kasi gusto ko makita kung ano talaga yung magiging okay sa akin, tsaka para sa pamilya ko. Tsaka hindi lang naman to para sa akin, di ba?
Para sa aming lahat to. Ganyan. Para to sa future. Para to sa future ni Taba. Ganyan. Diba? Right? Yeah. Yes. So, yun lang guys. Thank you very much for The mermaid watching. Barbie is gonna Kung be meron a kayong mga doctor. questions, He's the doctor. mag-comment The down mermaid below Barbie's lang the kayo. doctor. The Kahit ano mermaid pang Barbie's a comment nyo, doctor, negative or Mom. positive, The lahat yan mermaid na-appreciate ko. The Eh, mermaid natutuwa is a nga ako doctor. pagka meron kayo na Hello nakikita there. na ganun Hello. eh. Kasi pag ano, ay oo nga, tama ka. Hello Ganyan there. na ako. I'm about the Ganyan. birds. Tapos, Hey. Oh, kung meron it's kayong mga okay. tanong, Just natutuwa rin keep ako kung natutulungan ko kayo in my own little way, ganyan. Mommy, this is So, your yun lang Barbie guys. doll. Papasok and pa ako this is mamaya my 11 Barbie doll. p.m. Last Oh 4 no, nights ko yun I'm for about this to get week. bird. Binigyan pa ako ng I'm about to Barbie. get bird. Hey, Bye I'm about to guys! get God bird. bless and thank you so much for watching everyone. I'm Stay about to safe. get bird. Bye! Ingat! Ingat. Bye. Ingat! Ay, ingat daw, ingat! Ingat. Bye-bye. Aw, you're so sweet! My 3-year-old little girl. Love you! Love you. Where's the flying kiss for them? Aww!